Ika-38 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi ni Namgang Jin na makikita ang tinutuluyan ni Irene na ayos lang ang binibini. Hindi ba? Nakatingin sila dito na sinabi ng clan master na mabilis nang lulubog ang araw. Dagdag pa niya habang naalala noong nawala ng malay si Irene na anak ko. Na sinabi pa niya kay Namgang Jin na 20 oras na ang nakalipas mula nang siya'y nawala ng malay sa pagbaba ng bundok. Malungkot na sinabi naman ni Namgang Jin na sinabi ng doktor na samuri na hindi niya makita kung ano ang mali sa katawan ng aking binibini. Hahanapin ko ba ang ibang mga doktor? Nakapikit na tumugon ng clan master na nakatungo na sinuri ko rin siya, at mukhang natutulog lang siya. Siguro puno siya ng kaba at sa wakas ay nakapagpahinga ng husto kagabi. Huminga ng malalim ito na sinabi pa na maghintay na lang tayo hanggang gabi. Biglang isang alagad ang dumating na yumukong sinabi na ang binibini ay nagising na. Agad na bamaling ng tingin ng clan master na may gulat sa muka. At mabilis itong tumakbo papunta sa kwarto ni Irene na masayang binabanggit ang pangalan nito. Nagulat naman sila sa kanilang nakita. Na napasabi ang kanyang ama na hindi, ikaw. Bumalik ka na makikita ang matingkad na asul na mga mata ni Irene na nakatingin sa kanilang nakangiti. Masayang napasabi rin si Namgang Jin na siya ay nagbalik na. Hindi, ang mga mata niya ay ganap na iba na kumpara sa dati. Napasabi naman ng clan master na anak ko, na makikita ang mata ni Irene na sinabi pa niya sa isip na hindi lang ito parang pinapanood ang damdamin ng tao, kundi parang tinatagos ang kaluluwa ng isang tao. Literal na dragon eye ito. Ngayong araw, nakakuha ang Baekdo ng isang bihirang kayamanan. At lumipat ang eksena sa bahay na ito. Pinahinto ng babaeng ito ang kabayo na masayang sinabi na ako na ang mauunang bumalik. Tumapak ito sa kabayo at malakas na tumalon. Papunta sa ibabaw ng pader sa looban ng bakod. Na sinabi ng mga kasama nito na maaari ko bang dalhin ang mga kabayo sa loob bago ako umalis. Na sinabi naman ng babaeng nakasakay sa kabayo na hoy, bakit ka nagmamadali? Dagdag pa ng isang tumatawa na nararamdaman na niya ang tahanan habang pauwi. Hindi mo ba alam? Kilala ang bahay na yan sa pagiging malambing at puno ng pagmamahalan. Nagmamadaling pumasok ito sa loob ng bahay habang sinasabi na dumating na ako. At nang makapasok siya tinawag niya ang kanyang asawa na mahal ko. Hinanap niya ito sa kaliwat kanan na sinabi pa niya na mahal kong Hyungsek asan ka. Biglang napahinto siya nang makita niya ang isang papel na nakalatag sa sahig. Agad na pinulot niya ito at pinagmasdan habang isang boses sa kanyang likuran ang nagsasalita na aming binibini. At lumipas ang ilang sandali na sinabi niya na bakit wala ni isa man lang ang nakakaalam. Hinawakan niya ang sawsawan ng brush na sinabi pa na tila matagal na rin simula nang umalis siya sa bahay. Natumugon ang tagapaglingkod sa kanya na pasensya na. Sinabihan niya kami na huwag pumasok sa loob ng silid hanggang sa makauwi ang aking ginang dahil kailangan niyang mag-ensayo. May madilim na ekspresyon ng muka ito na sinabi pa na may mga bakas sa sahig ng papel na basa at tuyo, baka umulan matapos iwan ang blankong papel. Dagdag pa nito habang tumatayo na sabihin mo kung kailan umulan habang wala ako. Habang nakayuko na nakalapat ang noo sa sahig tumugon ang tagapaglingkod na isang araw lang. Iyon ay kinabukasan matapos umalis ang aking ginang, mula madaling araw hanggang buong araw. Nanlaki ang mga mata nito at naiisip noong bago siya umalis na sinabi niya na ang araw na umalis ako. Pero bakit? Na naalala pa nito nung hinawakan siya sa pisngi ni Hyungsek. At pagkatapos ay niyakap siya. Dahil sa galit sinuntok niya ng malakas ang sahig. Tumayo ito habang nagdudugo ang kamay. Na sinabi ng tagapaglingkod na aking ginang. Aking ginang, ang inyong kamay. Habang papaalis ito sinabi pa ng tagapaglingkod na aking ginang, kailangan naming gamutin ang inyong kamay, kaagad. Tumugon ito na sinabi na ayos lang. Kailangan kong lumabas. Na muli na namang sinabi ng tagapaglingkod na pero saan po kayo pupunta? Tumingala ito na sinabi na hindi ba bukas ang kaarawan niya? Malamang babalik siya agad, kaya sa pagkakataong ito, ako, at naglakad na sinabi niya na makikita ang dugo ang kamay na kailangan ko munang hintayin siya. At biglang umulan na ito ay naglakad sa labas. Na pinagmamasdan ng tagapaglingkod, at lumipat ang eksena sa Aikyang, kung saan ay naglalakad si Hyungsek. Nagtanong ito sa isang tao na sinabi niya na pwede ba itanong ko sa iyo ang isang bagay. Alam mo ba kung saan ang pinakamahusay na cup noodle sa Aikyang? Itinuro nito ang lugar kung nasaan ito.
Yumuko si Hangsek at sinabing salamat. Naglakad ito hanggang makita niya ang isang pinto na itinuro ng lalaki sa kanya. Binuksan niya ito at isinara. At mula sa loob sinabi sa kanya ng isang tao na isang kwarto, isang araw, para sa isang tao. At sinasabing ang lugar na ito ang pinakamahusay sa noodles sa Aikyang. Pakidala ng isang mangkok ng noodles sa kwarto. Ibinaba niya ang itim na bato na sinabi na babayaran ko gamit ito. Nakatingin ang taong ito sa batong itim habang sinasabi na oo, ilalagay ko agad. Umakyat ka at ito ang huling kwarto sa kaliwa. At nang makaakyat na ito sa itaas, binuksan niya ang pinto na tila nagulat siya sa kanyang nakita. Napasabi habang nakita niya ang isang taong humihigop ng noodles sa mangkok na pumasok ba ako sa maling kwarto. Sinabi naman ng lalaki sa kanya na pumasok ka sa tamang kwarto. Pero huli ka na sa oras ng pagdating. Ang tanging bagay na maaari kong kainin sa tindahang ito ay noodles. Pero ang pagkain nito sa apat na magkakasunod na pagkain ay lalo lang nagpataas ng aking pagnanais pumatay. Dagdag pa nito sa kanya na kung kakainin ko pa ito ng isa pang round, puputulan ko ang iyong ulo at gagawin itong noodles. Lumapit ito sa lamesa na humawak na sinabi ni Hangsek sa lalaki na binago mo na naman ang iyong mukha. Kaya hindi kita nakilala agad. Hindi ko alam na aabot ka ng ganito kalayo. Umupo siya sa harap ng lalaki na sinabi pa niya na matagal na tayong hindi nagkita, leader. Ibinaba ang mangkok na nagtatakang tumugon na ha? Leader, niloloko mo ba ako? Sinabing muli sa kanya ni Hangsek na palagi mong binabago ang iyong mukha tuwing nakikita-kita, kaya hindi ko alam kung alin ang tunay. Ikaw na palaging walang bakas na iniwan, pero kayang sundan kahit anong bakas hanggang dulo. Dagdag pa niya na kung ikaw ang leader na anino ng Baekdo at kumokontrol sa Muyongdae. Tumingin siya dito habang sinasabi na kahit ang iyong lakas, ang iyong natatanging tono, kahit sino na matagal ng aktibo ay madaling makikilala ka maliban na lang kung bobo. Nagpunas ng labi ito na tumugon na pagkatapos magdala ng misyon sa kasal, ang kakayahan mong magsalita ng matamis ay tiyak na umunlad. Dagdag pa nito na tumingin sa gilid na kahit na natapos na ang misyon na yun ngayon. Madali ang magsimula ng misyon sa kasal, pero kapag natapos, nakakagulat kung gaano kahirap itong tapusin ng maayos. Kahit na 2 araw kang nahuli, nagawa mong tapusin ito ng maayos at makabalik dito. Mahusay ang iyong ginawa. Malungkot naman itong sinabi na nakatungo na tapusin ito. Kung hindi ko pa kayang tapusin, may paraan ba para manatili sa lugar na iyon? Tumugon ang lalaki sa kanya na hindi, wala. Wala pang traidor na nakatakas sa aking habol hanggang ngayon. Ngumisi ito na sinabi pa sa kanya na at sa katunayan, sa nakalipas na dekada o higit pa, wala pang sino man ang nagtangkang takasan ako. Sa nakalipas na ilang dekada, ang mga anino ay pinalaki upang hindi nila maisip ang pagtataksil sa anumang kaso. Tumingin ng seryoso ito sa kanya at sinabi pa na kapalaran ng anino na sundan ang direksyon kung saan sumisikat ang liwanag. At hindi ka pinapayagang labanan ang utos mula sa liwanag. Hindi ba tama? Number 47, nakatingin itong pinagpapawisan na nakakunot ang noo na sinabi pa ng lalaki sa kanya. Na mukhang may kaunting panghihinayang ka pa sa mahalagang anak na babae ni Hyulbong. Pero sa kasamaang palad, ang impormasyon mula sa biyena ni Hyulbong na si Jang Hangsek ay tapos na, kaya dapat maintindihan mo na. Sinabi pa nito sa kanya na ang katawan na pinaniniwalaang si Hangsek ay inaasahang matatagpuan sa paligid ng Dongjong Lake sa loob ng ilang araw. Pagkatapos mo ilabas ang lahat ng impormasyon na nakalap mo hanggang ngayon, babaguhin mo ang iyong mukha at ipapadala para sa isa pang misyon. Ito ang aking plano at utos. Namutla at nagulat ito habang sinabi pa sa kanya ng lalaki na susundin mo ba ang utos na ito? Number 47, na napasabi itong pautalutal na ang utos na ito. Nanginginig at pinagpapaawisang nakangiwing sinabi pa na sundin ang utos. Ako ay susunod, sa utos. Naiisip niya ang babae na sinabi pa na susunod ba ako. Sumigaw ito ng malakas habang ang kinuhang patalim sa loob ng damit ay inangat. Na makikita itong naglabas ng enerhiya na tahimik na nakatingin kay Hangsek na may sinaksak ito. Nanginginig itong sinaksak ang kanyang kamay. Na sinigaw pa nitong umiiyak na ang tanging utos na ito lang. Ang hindi ko kayang sundin. Pakiusap, bawiin mo ito. At lumipat ang eksena sa bahay nila na sinabi ng kanyang master na itong bata, akala ko sinabi mong kinamumuhian mo ito. Lasa lang niya nito ng ganoon.
Tumugon siya habang ang kanyang master ay nakahiga sa papag na may hawak na alak na o talaga. Paano naman umiiral ang ganitong lasa? Sumagot ang master niya na huwag mo itong pansinin. Akala ko aabutin pa ng isa pang buwan bago ka makagalaw, pero ang isipin, na agad kang nagbihis bilang hayop pagkatapos lang maramdaman ang kaunting ginhawa. Dagdag pa niya na simula bukas, hindi mo na kailangang pumunta sa Chenyangru. Medyo malungkot, ano ang gagawin mo? Ang sinabi ng kanyang master na nagbihis ng parang hayop ay nagbihis siya bilang babae agad pagkatapos maramdaman ang kaunting ginhawa. Dagdag pa ng kanyang master sa kanya, na huwag masyadong mab-aigo, kapag kaya mo na gumamit ng mas malakas na martial arts, maaari kang magbihis bilang babae ulit ng walang side effects gamit ang elixir ball. At sino ang nakakaalam, kapag naging adulto ka na, maaari kang bumalik sa Chenyangru. Napasigaw naman siya na sinabi na iniisip mo ba na baliw ako? Ganitong bagay ay hindi na mauulit. Dagdag pa niya na hindi ba ang master ang nagsabi na kapag kaya ko nang gumalaw ng kaunti, pumunta sa Chenyangru at ipakita ang aking mahina na estado. Naiisip ng kanyang master ang mangyayari sa may-ari ng tavern na sinasabi nitong umiiyak na malaking problema talaga kung may sakit si Ian B pero kung bigla na lang siyang huminto ng ganito. Na sinabi pa ng kanyang master na dahil sinabi ng batang yun na gusto niyang makita ka ng direkta para ibigay ang iyong severance pay. Kahit paano, tapusin mo na at dalhin mo sa akin ang maraming alak. Napahinga siya ng malalim na sinabi na hindi ko na alam, at pagkatapos ay naglakad na siya pababa ng bundok habang sinasabi na naglalakad lang ako ng ganito napapagod na ako. Pero kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay sa Chenyangru at hanapin ang mga regalong iniwan ng ama ni Rin nang hindi nalalaman ng master. Dapat din na ibalik sa akin ang lahat ng kayamanang kinita ko sa pagtatrabaho sa tavern dahil sa mukhang ito. Nakangiti pa niyang sinabi na dapat akong magmadali dahil marami akong kailangang gawin. Dagdag pa niya sa isip na rin. Umalis na ba siya? O nandito pa siya? At nang makarating siya sinabi niya na totoo ba ito? Na nakita niya ang maraming telang pula na nakasabit sa bintana ni Irene. At dito na po nagtatapos ang ika-38 kabanata. Ika-39 na kabanata. Sa pagpapatuloy, naglalakad siya habang malalim ang paghingang nakalagay ang kamao sa dibdib na sinabi niya na ubos na ang aking hininga sa simpleng pagbabalang ng bundok. At paano naging ganito kaina ang aking katawan? Habang naglalakad siya isang tao ang nakakita sa kanya at sinabi na Lady Yonbi. Mas mabuti na ba ang iyong katawan? Mabilis na hinawakan siya ng may-ari ng tavern na nag-aalalang sinabi pa na ayos ka na ba? Na sinabi ng mga nasa likod na lingkod na namumula ang pisngi na matagal na mula nang huli ko siyang nakita. Dagdag pa ng isa na Diyos ko, tingnan mo siya ang mukha niya ay sobrang mapatla at sobrang malungkot. Sinabi pa ng may-ari ng tavern sa kanya na Diyos ko. Tingnan mo ang itsura mo. Pasensya na, hindi ko sinasadya na pagmadiliin kang bumaba. Tutulungan kita sa loob para makapagpahinga ka. Hinawi niya ang kamay nito na nakangiting sinabi na salamat sa iyong kabutihan, pero hindi naman ganon kasama ang sitwasyon. Kung ayos lang, maaari ba akong magpaalam muna ngayon? Naglakad na siya paalis habang sinasabi na pasensya na. May naghihintay sa akin. Paalam na muna. Nakatingin ang may-ari ng tavern sa kanya na sinasabi na mukhang hindi siya maayos. Well, sinabihan naman akong dalhin si Yonbi sa silid na yun pagdating niya. Siguro, hindi na kailangan. Nakangiti ang lalaking namumula ang muka sa likod na sinabi na kahit na may sakit siya. Sobrang kaakit-akit pa rin niya. Na sinabi naman ng isa na tingnan mo siya na naglalakad siya ng paalog-alog. Sana matulungan ko siya. Sinabi pa ng may-ari ng tavern na pero, ano kaya ang ibig niyang sabihin nung sinabi niya na may naghihintay sa kanya? Nagkamali ba siya? Binuksan niya ang pintuan habang sinasabi niya na rin. Nagulat naman siya sa kanyang nakita. Walang tao ang silid at ang tanging nandoon ay ang malaking kahon at isang maliit na kahon. Nilapitan niya ito na pinagmamasdan habang hinahawakan. At isang sulat ang hinatak niya sa nakaipit na maliit na kahon. At pagkatapos binuksan niya ito at binasa. Na sinasabi pa niya na patunayan ang aming relasyon. Patunay sa isang mahalagang sandali. Ibinaba niya ito at binuksan ang maliit na kahon. At sinabi niya na ibig bang sabihin nito, na may parehong set din ng item na ito si Rin. Masayang hawak niya ito na sinabi pa na kung gayon, tatandaan ko ang sandaling ito habang buhay, at iingatan ko.
At pagkatapos ay nagtanghal na siya na naantig ang mga matandang itong sinasabi na pakatatandaan ko ang sandaling ito. At pahahalagahan ko ito, sa sandaling itong makita si Yeonbi, na makikita siya sa entablado na sinabi pa ng mga ito na bakit bigla kong naisip ang kasabihang ang magagandang dahon muna? Dagdag pa ng mga ito na ayoko siyang pakawalan. Pero mukha siyang napakaputla at may sakit. At sabi niya, titigil na siya dahil sa kanyang hindi gumagaling na sakit. Ano ba talagang nangyari sa kanya? At pagkatapos niyang tumugtog yumuko siya ng bahagya sa mga ito. Na umiiyak ang mga itong sinabi na Yeonbi. Kung aalis ka, paano namin ipagpapatuloy ang pamumuhay namin? At magkano nga ba? Magkano ang kailangan mo para gumaling ang sakit mo? Papaalis na siya na sinabi pa ng mga ito sa kanya na Yeonbi. Kailangan mong bumalik pagkatapos mong gumaling. Gamitin ang pera na ibinigay namin sa iyo para matulungan ang madaling pagpapagaling mo. At pagkatapos ay umiyak ang mga ito. Sinabi naman ng nag-aayos ng mga gamit niya na oo, huwag mong kalimutan kami. Heto ang kaunting regalo mula sa akin. Nagpakyut siya na pumikit na sinabi na maraming salamat. Umiiral ako ngayon dahil sa inyo. Mga kaibigan, kumaway na siya sa mga ito habang sinasabi na susubukan kong bumalik na mas malusog sa tulong ng inyong pera. Dumaan ang itim na carwayeng ito habang sinabi pa niya na kung ganon, paalam na sa inyong lahat. Ang sakay pala ng itim na karwahe ay si Hamsek na makikita ang kanyang kamay na may benda na sinaksak niya. Nakatingin dito na mapapakinggan ng mga tao na sinasabi, kay Yeonbi na bumalik ka ng maayos. Kahit pinayagan ka naming umalis muna, hinding-hindi ka namin malilimutan. Napatikom siya ng kamao ng mahigpit na sinabi niya na gusto kong lisanin ang Muyongdae. At naalala pa niya noong sinaksak niya ang kanyang kamay na umiiyak na sinabi na hindi ko kayo pagtataksilan. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Pumalakpak ito at sinabi na kahanga-hanga sa maraming paraan. Una, sinuwi mo ang code, pagkatapos ay hindi ka sumunod sa utos, at ngayon sinasabi mong nagbibitiw ka na. Napahawak ito sa baba na sinabi pa na Muyeyong number 47. Ang espesyalidad niya ay pagpasok ng palihim. Pangunahing misyon ay pangangalap ng impormasyon o pagtitipon. Lagi kang gumagawa ng perpekto at hindi ka kailanman nabigo sa akin. Nakapasok ka sa Chienmo Academy bilang Jang Hamsek para alamin ang kalaban sa Baekdo, sa tingin mo hahayaan ko na lang magretiro ng ganoon kadali ang isang tulad mo habang ikaw ay buhay pa. Dagdag pa nito sa kanya na at malamang alam mo, na ang pagreretiro ay hindi isang opsyon sa aming mundo. Ibig kong sabihin, bakit mo ito ginagawa ngayon? Wala kang naging problema sa pamumuhay bilang anino hanggang ngayon. Umiiyak itong tumugo na ang totoo niyan, wala pa rin akong pakialam. Nagulat ang lalaki sa harapan niya nang sabihin pa niya na pero, gusto kong makasama siya sa natitirang bahagi ng buhay ko. Napahawak ito sa baba na sinabi na yun ba ang tinatawag na pag-ibig. Naririnig ko na ang konsepto ng pag-ibig noon. Napahawak sa noo na nakatingin sa kanyang sinabi na humihingi ako ng paumanhin. Ngunit ito ang aking saloobin. Hindi ka niya mahal sa kung sino ka talaga. Dagdag pa niya na nakangisi ito na ang Jang Hamsek na kilala niya ay pawang kasinungalingan, kasama na ang pangalan, edad, kaarawan, pinagmulan, at estilo ng martial arts. Tama ba ko, Muyeyong number 47? Nananlaki ang mga mata nito na tumingin sa lalaki. Napatayo ito na seryosong sinabi na hindi mahalaga yan. Kung makakasama ko siya, mamumuhay ako bilang si Jang Hamsek habang buhay. Sinabi naman ng lalaking ito sa kanya na nakahawak sa baba na buwisit. Hindi ko alam kung talagang tapat ka, o sadyang hanggal ka lang. Pero, ang puso mo ay naging tunay na lalaki. Kaya't hindi na niya siguro iisipin kahit malaman niya ang tunay mong pagkatao. Dagdag pa niya na seryosong nakatingin sa kanya si Hamsek na may malalakang problema sa pagtupad bilang isang lalaki, pero mas mahalaga ang konsepto ng pag-ibig. Nanlaki ang mga mata nito nang sabihin pa ng lalaki sa kanya na huwag mo akong tignan na para bang isa akong weirdo. Sa totoo lang, ang hindi pagkakaroon ng anak ay isang malaking problema sa loob ng isang kasal para sa parehong lalaki at babae. Napasabi si Hamsek na ano ang sinasabi mo? Makikita ang mga mata nitong bamilog na sinabi pa sa kanya ng lalaki na ha? Noong pumasok ka sa Muyongdae bilang isang shadow, hindi ka ba uminom ng dugo para aipanga ko na isusuko ang lahat ng iyong kasakiman? O, akala mo ba na yon ay basta dugo lang na hinalo sa walang lasang alak? Kumamaw sa tainga na sinabi pa na isipin mo.
Kung ang isang tulad mo ay nakipagtalik sa isang tao para sa kaligayahan at nagkaroon ng anak, ano sa tingin mo ang mangyayari? Dagdag pa niya na magkakaroon ng panganib ng pagtataksil, at ang pagkakaroon ng anak ay lalo lang magpapahirap sa paniniktik. Biglang malakas na hinampes nito ang kanyang ulo sa lamesa na ikinagulat ng lalaki. At balik sa kasalukuyan, pumikit siyang naiisip pa ang sinabi sa kanya ng lalaki na nakakagulat ba talaga yon hanggang sa punto ng pagkawala ng malay. Paraan ng paggamot. Dahil napakalaki ng mundo, maaaring may mga paraan kung saan-saan. Pero, ano bang gagawin mo pagkatapos mong malaman ang isang paraan? Ang mga anino ay hindi pinapahintulutang lumakad sa liwanag. Napatikom ito ng kamao na naiisip pa rin niya ang sinabi sa kanya na kung gusto mo pa ring maghanap ng paraan, hanapin mo yun pagkatapos mong maging isang muyeyong master. Dagdag pa sa kanya habang mabilis na tumatakbo ang karawahe na dahil nabasag mo ang kontrol sa isipan at tinanggal ang mga tanikala ng mag-isa, ngayon ay may pagkakataon ka ng mag-apply bilang muyeyong master. Dagdag pa nito sa kanya na ito'y simpleng pagpunta sa ibang bansa para mag-aral ng sandali. Gusto mo bang subukan? Masyado na akong tamad ngayon at tumatanda na rin ang katawan ko, iniisip ko nang ang magretiro. Biglang may kumatok sa karwaheng sinasakyan niya. Bumaba siya habang hawak ang gamit na naalala pa niya ang sinabi sa kanya na ang pag-aaral sa ibang bansa ay maaaring tumagal ng oras at layo. Kaya susubukan kong ipagpaliban magpakailanman ang oras ng mga tao na matuklasan ang bangkay ni Jiang Hangsek. Ang pupuntahan mo ay sa kabila ng disyerto, patungo sa mga nagyayelong bundok. Ito ay isang lugar kung saan maraming kakaibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa lamasong, mga asasin, at busang. Ang nagtitipon upang magsanay, kaya tiyak na marami kang matututuhan. Lamasong, kilala sa paggamit ng kakaibang uri ng martial arts, assassin, tinatawag ding assassin. Dinala nila ang sining ng pagpatay sa sukdulan. Busang, may kasanayan tulad ng Japanese ninja, at ang pangunahing kakayahan nila ay ang pangangalap ng impormasyon. Nakasakay na siya sa kamel na sinabi pa sa kanya na ang problema ay oras, 10 taon. O baka mas maiksi depende kung gaano ka kagaling. Kumusta, sigurado ka ba na hindi magbabago ang nararamdaman niya sa iyo sa loob ng panahong yun? Dagdag pa nito sa kanya habang seryosong nakatingin na ang nararamdaman ng isang tao ay madalas nagbabago. Pero kung gusto mo pa ring tahakin ang landas na ito, kung ganoon, ituloy mo. Dagdag pa nito sa kanya na makikita siya sa disyerto na kung magtagumpay ka, makakalabas ka sa mundo ng liwanag bilang pinuno ng mga anino. At lampat ang eksena kay Irene na nakaluhod sa isang master na babae hawak ang espada. At makikita si Moon na nakatingala. At ang magkapatid na Namgang na nakasakay sa kabayo. At si Hangsek na seryosong nakatingin sa unahan. Kung saan makikita ang napakatarik na bundok na nagyayelo. Na makikita ang kamay ni Ryu na iginagalaw sa hangin kasabay ng sinulid ng kanyang kutsilyo. Na nakangiting sinabi niya na masayang makilala kita. At ito na po nagtatapos ang ika-39 na kabanata.